Mayroong isang invisible na pader sa pagitan mo at ng pera na gusto mong makamit. Hindi mo ito nakikita, hindi mo ito nararamdaman. Ngunit nandyan ito at araw-araw na humahadlang sa financial abundance na dapat sana ay dumarating sa iyong buhay. Ang pader na ito ay hindi gawa sa bato o semento. Ito ay gawa sa isang bagay na mas malakas at mas mahirap na sirain. Ito ay gawa sa iyong sariling subconscious beliefs tungkol sa pera. Karamihan sa mga tao ay naniniwala na ang dahilan kung bakit hindi sila mayaman ay dahil sa kakulangan ng opportunity, mahirap na ekonomiya o simply bad luck. Inaakala nila na kung magkakaroon lang sila ng tamang trabaho, tamang negosyo o tamang timing ay magbabago ang lahat. Ngunit ang katotohanan ay mas malalim at mas komplikado kaysa dyan. Ang tunay na dahilan kung bakit hindi dumadaloy ang pera sa maraming tao ay nasa loob ng kanilang sariling utak. Ito ay tinatawag na money blocks o psychological barriers sa wealth na karamihan ay hindi man lang alam na mayroon sila. Ang mga blocks na ito ay nag-ooperate sa subconscious level na nangangahulugang gumagana sila nang wala kang kamalayan at nagsasabotage sa iyong financial success sa mga paraan na hindi mo maintindihan. Maligayang pagdating sa Inner Mind Espanyol. Ako ang iyong gabay sa paglalakbay na ito patungo sa malalim na pag-unawa ng psychology ng pera at kung paano ang iyong sariling isipan ay maaaring maging pinakamatalik mong kakampi o pinakamalakas mong kaaway pagdating sa financial abundance. Ngayon ay ibabahagi ko sa iyo ang mga pangunahing psychological reasons kung bakit hindi dumarating ang pera sa maraming tao. Ipapaliwanag ko ang science sa likod ng mga money blocks at tutulungan kitang i-identify kung alin sa mga blocks na ito ang maaring aktibo sa iyong sariling buhay. At sa pinakadulo, bibigyan kita ng isang powerful na 5 minutong teknik na maaari mong gamitin araw-araw para unti-unting sirain ang mga invisible na pader na ito at buksan ang iyong sarili sa tunay na financial flow. Bago tayo magpatuloy, mahalaga na maintindihan mo na ang lahat ng ibabahagi ko ngayon ay batay sa mga prinsipyo ng behavioral economics, cognitive psychology at neuroscience. May mga studies at researches na sumusuporta sa mga concepts na ito. Gayunpaman, ang mga resulta ay maaaring mag-iba sa bawat tao depende sa individual circumstances at sa consistency ng practice. Ang video na ito ay pang-edukasyon lamang at hindi pamalit sa professional na financial, psychological o medical advice. Kung handa ka nang malaman ang tunay na dahilan kung bakit nahihirapan kang ma-attract ang pera, at kung handa kang gawin ang kinakailangan para baguhin ito, isulat mo sa mga komento ang pariralang tinatanggal ko ang aking mga money blocks ngayon. Ang deklarasyong ito ay isang commitment sa iyong sarili at sa iyong financial transformation. Simulan na natin. Hayaan mong ikwento ko sa iyo ang kwento ni Ricardo na isang 42 taong gulang na engineer mula sa Davao City. Si Ricardo ay brilliant sa kanyang field. Maraming award siya mula sa kanyang mga accomplishments at respected siya ng kanyang mga colleagues at superiors. Sa papel siya ay dapat na very successful financially. Ngunit ang reality ay iba. Sa kabila ng kanyang talent at hard work, si Ricardo ay palaging nagkukulang sa pera. Kahit tumaas ang kanyang sahod, parang tumataas din ang kanyang expenses na magkapareho. Kahit mag-receive siya ng bonus o unexpected na income, parang may paraan palagi na mawala ito sa kanyang kamay. May mga pagkakataon na muntik na siyang mag-start ng sariling business, ngunit palaging may nangyayaring dahilan para hindi ito matuloy. Inisip ni Ricardo na malas lang siya. Inisip niya na ganito talaga ang buhay at kailangan lang niyang mas magsipag pa. Ngunit kahit naging double ang kanyang trabaho, pareho pa rin ang kanyang financial situation. Isang araw nakilala ni Ricardo ang isang psychologist na nag-specialize sa financial behavior. Curious si Ricardo at nag-book siya ng consultation. Sa session na iyon, natuklasan ni Ricardo ang isang bagay na nagbago ng kanyang pananaw sa lahat. Ang psychologist ay nagtanong sa kanya ng mga simpleng tanong tungkol sa kanyang childhood at sa kanyang pamilya. Ano ang sinasabi ng iyong mga magulang tungkol sa pera noong bata ka pa? Paano pinag-uusapan ang pera sa inyong bahay? Ano ang mga experiences mo na related sa pera noong lumalaki ka? Habang sumasagot si Ricardo, nagsimulang lumabas ang mga memories na matagal na niyang nakalimutan. Naaalala niya ang kanyang ama na palaging stressed at galit kapag usapang pera. Naaalala niya ang mga away ng kanyang mga magulang na palaging tungkol sa financial problems. Naaalala niya ang kanyang lola na palaging nagsasabi na ang pera ay ugat ng lahat ng kasamaan at na ang mga mayaman ay mga masamang tao. Naaalala rin niya ang isang specific na incident noong siya ay 10 taong gulang. May natanggap siyang pera bilang regalo mula sa isang kamag-anak at masayang masaya siya. Ngunit nakita ng kanyang nanay at pinagsabihan siya ng malakas. Huwag kang maging sakim sa pera. Hindi maganda ang taong palahingi. Ang memory na iyon ay nagdulot sa kanya ng intense na hiya at guilt na associated sa pagkakaroon ng pera.
Ipinaliwanag ng psychologist na ang mga childhood experiences na ito ay nag-form ng unconscious beliefs tungkol sa pera na patuloy na gumagana hanggang ngayon. Sa deep level ng kanyang subconscious, si Ricardo ay naniniwala na ang pera ay cause ng conflict at pain, na ang pag-desire ng pera ay shameful, na ang mga taong may pera ay bad people. At dahil si Ricardo ay gusto maging good person, ang kanyang subconscious ay actively na nagsasabotage sa anumang attempt na mag-accumulate ng significant na wealth. Ito ang tinatawag na money blocks. At si Ricardo ay may marami nito nang hindi niya namamalayan. Ang kwento ni Ricardo ay hindi unique. Karamihan sa atin ay may similar na experiences na nag-form ng ating subconscious beliefs tungkol sa pera. At ang mga beliefs na ito ay silently na nag-ooperate sa background na nagdidictate ng ating financial behaviors at outcomes. Ngayon ay ipapaliwanag ko ang science sa likod ng money blocks para mas maintindihan mo kung bakit napaka-powerful nito. Ang ating subconscious mind ay katulad ng isang massive na computer program na tumatakbo sa background ng ating consciousness. Ito ay responsible sa mahigit sa 75% ng ating thoughts, behaviors at decisions. Ang conscious mind na ating ginagamit para sa logical thinking ay responsible lamang sa 5%. Ang implication nito ay profound. Kahit gaano pa ka-motivated ang iyong conscious mind na maging mayaman, kung ang iyong subconscious ay may contrary beliefs, ang subconscious ay palaging mananalo. Ito ay dahil ang subconscious ay mas malakas, mas mabilis at walang tigil na gumagana kahit natutulog ka. Ang mga beliefs na nakastore sa ating subconscious ay mostly na na-form sa ating childhood, lalo na sa unang 7 taon ng ating buhay. Sa panahong ito, ang ating brain ay nasa theta wave state na katulad ng hypnosis. Lahat ng nakikita at naririnig natin ay directly na pumapasok sa subconscious nang walang filtering o analysis. Kaya ang mga sinabi ng ating mga magulang, ang mga emotional experiences na related sa pera, at ang mga conclusions na ginawa ng ating batang utak ay naging permanent na programming na patuloy na nag-i-influence sa atin bilang adults. Ang mga common na money blocks na maaaring mayroon ka ay ang mga sumusunod. Ang una ay ang belief na ang pera ay masama o marumi. Kung narinig mo mula sa iyong mga magulang o sa simbahan na ang pera ay ugat ng kasamaan o na mahirap para sa mayaman na makapasok sa langit, maaaring may deep-seated na belief ka na ang pagkakaroon ng pera ay hindi katanggap-tanggap morally. Ang iyong subconscious ay magpoprotect sa iyo mula sa immorality sa pamamagitan ng pag-prevent sa iyo na maging mayaman. Ang pangalawa ay ang belief na hindi ka deserving ng pera. Kung noong bata ka ay palagi kang sinabihan na hindi ka magaling, na hindi ka special, o na hindi ka dapat mag-expect ng magagandang bagay, maaring may belief ka na hindi ka worthy ng abundance. Kahit dumating ang opportunities para sa pera, ang iyong subconscious ay magsasabotage dahil hindi ka dapat tumanggap ng mga bagay na hindi mo deserving. Ang pangatlo ay ang belief na ang pera ay magdudulot ng problema. Kung ang pera ay palaging source ng conflict sa iyong pamilya noong lumalaki ka, maaaring na-associate ng iyong subconscious ang pera sa pain at difficulty. Ang iyong subconscious ay nag-iisip na ang pag-iwas sa pera ay pag-iwas sa problema, kaya ito ay magre-repel ng financial abundance. Ang pang-apat ay ang belief na limited ang pera at mahirap makuha. Kung laki ka sa environment kung saan palaging kapos ang pera at palaging stressed ang mga adults tungkol sa finances, maaaring na-absorb mo ang scarcity mentality. Ang belief na ito ay nagre-result sa behaviors na self-fulfilling tulad ng hindi pag-ask ng raise, hindi pag-try ng business opportunities, at hindi pag-invest ng iyong savings. Ang panlima ay ang belief na kailangan mong magsakripisyo ng ibang importante para sa pera. Kung narinig mo ang mga phrases tulad ng "you cannot have it all" o "kailangan mong pumili sa pera o pamilya", maaaring may belief ka na ang pagkakaroon ng pera ay nangangailangan ng pagsasakripisyo ng mga bagay na mahalaga sa iyo. Ang iyong subconscious ay pipigilan ang pera para maprotektahan ang mga bagay na mas valued mo. Ang pang-anim ay ang fear na magbago ang buhay mo kapag nagkaroon ka ng pera. Maraming tao ang subconsciously na natatakot sa changes na kasama ng wealth, tulad ng magiging iba ang mga friends ko o baka magbago ang personality ko. Ang fear of change na ito ay nagiging fear of money na nagre-result sa subconscious resistance sa financial growth. Ang ikapito ay ang guilt associated sa pagkakaroon ng pera habang ang iba ay naghihirap. Kung mayroon kang highly developed na sense of empathy, maaring nararamdaman mo na immoral ang maging mayaman habang ang iba ay naghihirap. Ang survivor guilt na ito ay maaring mag-manifest bilang inability na mag-receive at mag-keep ng pera. Ang mga money blocks na ito ay hindi signs na may problema sa iyong character o intelligence. Sila ay normal na result ng human psychology at ang paraan kung paano na-form ang ating subconscious beliefs. Ngunit ang magandang balita ay maaari silang ma-identify at maaari silang ma-clear.
Ngayon ay ituturo ko sa iyo kung paano i-identify ang iyong sariling money blocks. Ang unang step ay ang honest na self-examination. Tanungin mo ang iyong sarili ng mga sumusunod na tanong at pansinin ang mga immediate na reactions at emotions na lumilitaw. Kapag nag-iisip ka tungkol sa pagkakaroon ng malaking pera, ano ang nararamdaman mo? May excitement ba o may discomfort? May enthusiasm ba o may guilt? Ano ang mga sinasabi ng iyong mga magulang tungkol sa pera noong bata ka pa? Ano ang emotional tone ng mga conversations tungkol sa pera sa inyong bahay? Paano ka nagre-react kapag may ibang tao na successful financially? Nagiging inspired ka ba o nagiging resentful o envious? Ano ang mga financial patterns na paulit-ulit na nangyayari sa iyong buhay? May tendency ka bang palaging bumalik sa certain na financial level kahit ano pang gawin mo? Kapag may opportunity para sa mas malaking income, ano ang unang thoughts na pumasok sa iyong isipan? Excitement ba o doubt at fear? Ang mga answers sa mga tanong na ito ay magbibigay sa iyo ng clues tungkol sa kung anong money blocks ang maaaring aktibo sa iyong subconscious. Ang ikalawang method ay ang observation ng iyong self-talk tungkol sa pera. Sa loob ng isang linggo, pansinin mo ang mga automatic na thoughts na dumadaan sa iyong isipan kapag nakakakita ka ng mahal na bagay, kapag nagbabayad ka ng bills, o kapag nag-iisip ka tungkol sa iyong financial future. Maaaring mapansin mo ang mga thoughts tulad ng hindi ko afford yon, o ang mahal naman yan, o hindi ako magkakaroon ng ganyan kalaking pera. Ang mga automatic thoughts na ito ay reflections ng iyong underlying beliefs at indicators ng iyong money blocks. Ang pangatlong method ay ang examination ng iyong financial history. Tingnan mo ang patterns sa iyong past. May mga recurring themes ba? Palagi ka bang nagkakaroon ng financial crisis sa certain na oras? Palagi ka bang nawawala ng pera sa similar na paraan? May mga opportunities ba na palaging namimiss mo? Ang mga patterns na ito ay hindi coincidences. Sila ay manifestations ng iyong subconscious programming na nag-guide ng iyong behaviors ng hindi mo namamalayan. Ngayon na may understanding ka na tungkol sa money blocks at kung paano sila i-identify, panahon na para matutunan ang technique para maklear sila. Ito ang 5 minutong exercise na ipinangako ko sa simula ng video. Ang technique na ito ay tinatawag na subconscious reprogramming through conscious interruption. Ito ay combination ng principles mula sa cognitive behavioral therapy, neuro-linguistic programming, at meditation practices. Ang exercise ay gagawin mo ng 5 minuto bawat umaga, ideally bago ka bumangon sa kama o bago ka mag-start ng iyong araw. Maaari mo ring gawin ito bago matulog sa gabi para ma-program ang iyong subconscious habang natutulog ka. Narito ang step-by-step na process. Ang unang minuto ay para sa relaxation at centering. Pumikit ka at kumuha ng malalim na hininga. Hayaan mong mag-relax ang iyong katawan simula sa iyong mga paa hanggang sa iyong ulo. Sa bawat exhale, imagine mo na nire-release mo ang lahat ng tension at stress. Ang goal dito ay ma-access ang mas relaxed na brainwave state kung saan mas receptive ang iyong subconscious sa bagong programming. Ang ikalawang minuto ay para sa acknowledgement ng money block. Sa iyong relaxed state, consciously nakilalanin ang money block na gusto mong maklear. Sabihin mo sa iyong sarili ng tahimik na naa-acknowledge ko na meron akong belief na, at sabihin mo ang specific na belief. Halimbawa, naa-acknowledge ko na meron akong belief na ang pera ay magdudulot ng problema sa aking buhay. Ang acknowledgement na ito ay importante dahil hindi mo maaaring i-change ang isang bagay na hindi mo muna kinikilala. Ang ikatlong minuto ay para sa questioning ng validity ng belief. Tanungin mo ang iyong sarili kung saan nanggaling ang belief na ito. Sino ang nagturo sa iyo nito? Kailan mo ito unang na-experience? At tanungin mo kung ang belief na ito ay talagang totoo. May mga mayaman ba na mababait at mabuting tao? May mga tao ba na may pera at masaya ang buhay? Ang logical questioning na ito ay nagsisimulang maglusen ng grip ng old belief. Ang pang-apat na minuto ay para sa installation ng bagong belief. Ngayon ay papalitan mo ang lumang belief ng bago at mas supportive na belief. Sabihin mo ang bagong belief na ito ng may conviction at emotion. Halimbawa, ang pera ay tool na nagbibigay sa akin ng freedom at ability na tumulong sa iba. Mas maraming pera ang mayroon ako, mas maraming magagawa akong good sa mundo. Ulitin mo ang bagong belief ng 3 hanggang 5 beses na may sincere na feeling. Ang ikalimang minuto ay para sa visualization at integration. Sa iyong relaxed state, i-visualize mo ang iyong sarili na namumuhay na may healthy relationship sa pera. Makita mo ang iyong bank account na may comfortable na balance. Makita mo ang iyong sarili na relaxed at happy tungkol sa finances. Makita mo ang mga magagandang bagay na nagagawa mo dahil meron kang sufficient na resources. Hayaan mong maramdaman ng iyong katawan ang positive emotions na kasama ng visualization na ito.
Pagkatapos ng 5 minuto, dahan-dahang buksan ang iyong mga mata at simulan ang iyong araw na may intensyon na inotice ang mga evidences na sumusuporta sa iyong bagong belief. Ang key sa effectiveness ng exercise na ito ay ang consistency at repetition. Ang isang session ay hindi magbabago ng decades ng subconscious programming. Ngunit ang daily na practice sa loob ng kahit 30 araw ay magsisimulang mag-create ng measurable shifts sa iyong thoughts, behaviors, at eventually sa iyong financial reality. May ilang importante na reminders para sa practice na ito. Una, huwag mong i-force ang process. Kung may resistance or uncomfortable emotions na lumilitaw, hayaan mong dumaan ang mga ito nang hindi lumalaban. Sila ay signs na ikaw ay touching sa something real at importante. Pangalawa, maging patient sa iyong sarili. Ang mga beliefs na ito ay na-form sa loob ng maraming taon at hindi mawawala overnight. Bigyan mo ang iyong sarili ng grace at compassion habang dumadaan ka sa transformation process. Pangatlo, i-complement ang mental work ng practical action. Ang pagbabago ng iyong beliefs ay importante, ngunit kailangan mo ring mag-take ng practical steps tulad ng pag-aaral tungkol sa personal finance, pag-create ng budget, at pag-explore ng income opportunities. Ang combination ng inner work at outer action ay ang most effective approach. Pang-apat, itrack ang iyong progress. Mag-keep ng journal kung saan ininote mo ang mga changes na napapansin mo sa iyong thoughts, behaviors, at financial situations. Ang tracking na ito ay nagbibigay ng motivation at nagpapakita ng evidence na ang practice ay gumagana. Si Ricardo, ang engineer na binanggit ko sa simula, ay gumawa ng similar na inner work kasama ang kanyang psychologist. Hindi ito overnight transformation, ngunit sa loob ng 1 taon ng consistent practice, nagbago ang kanyang relationship sa pera. Nawala ang subconscious sabotage at nagsimula siyang gumawa ng financial decisions na supportive ng growth sa halip na destructive. 3 taon pagkatapos ng kanyang first session ay mayroon na siyang sariling engineering consultancy firm na kumikita ng triple ng kanyang dating sahod bilang employee. Hindi nagbago ang kanyang skills o talent. Ang nagbago ay ang kanyang internal programming tungkol sa pera. Ikaw din ay may capacity na gawin ang parehong transformation. Nagsisimula ito sa awareness na mayroon kang money blocks. Nagpapatuloy ito sa commitment na gawin ang inner work na kinakailangan. At nagmamanifest ito sa pamamagitan ng consistent practice ng techniques tulad ng 5 minutong exercise na itinuro ko. Ang pera ay hindi masama. Ang pera ay neutral na tool na maaaring gamitin para sa mabuti o masama, depende sa kung sino ang gumagamit. Ang pagkakaroon ng healthy na relationship sa pera ay hindi greedy o immoral. Ito ay practical at responsible, lalo na kung mayroon kang mga mahal sa buhay na umaasa sa iyo at kung mayroon kang mga dreams na gusto mong ma-achieve sa mundong ito. Kung ang video na ito ng Inner Mind Espanyol ay nagbigay sa iyo ng valuable insights at practical na tools, hinihiling ko na i-like mo ito at i-share sa mga kaibigan at pamilya na maaaring struggling din sa kanilang relationship sa pera. Mag-subscribe sa channel at i-activate ang notification bell para hindi ka mahuli sa mga susunod na videos tungkol sa subconscious programming at wealth psychology. Isulat mo sa mga komento kung aling money block ang na-identify mo sa iyong sarili at kung anong lumang belief ang gusto mong palitan ng bagong empowering belief. Gusto kong marinig ang iyong journey at makita ang iyong transformation. Salamat sa pagbibigay ng iyong precious time sa Inner Mind Espanyol ngayong araw. Nawa ang mga invisible na pader sa pagitan mo at ng financial abundance ay magsimulang bumagsak mula ngayon at ang daloy ng prosperity ay magsimulang pumasok sa iyong buhay. Magkita tayo sa susunod na video.